Thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po ninyong narinig is Come Thou, Fount of Every Blessing ni Chris Wise sa kanyang album na Peace Like a River, The Hymns Project. Without further ado ay buksan po natin ang ating mga Biblia in the book of Psalms chapter 119, Psalms 119 verses 41 hanggang 48. Basahin po natin sa ating salin. Psalms 119, 41 to 48. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, Yahweh, ako ay iligtas. Upang yaong nanlalait sa akin ay masagot ko, yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y susunod na mangkusa. At maging sa mga hari ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko, pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, siyaoy aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. This morning, I want you to hearken to this topic, which is, are we listening? Nakikinig ba tayo? Sabi ng James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Minsan iniisip natin na si David mayroon bang failure, o minsan iniisip natin si David is, di ba nagkasala siya? But I will tell you, he is a listener. He listened to God. Kung tingnan niyo po sa verse 44, sinabi niya, lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa version po na meron ako dito, sinabi niya, continually, forever and ever, I will do or I will listen to your voice. Ano pong ibig niyang iparating? Ibig sabihin, he is always keeping the word of God into the right direction. He is always keeping the word, making sure na hindi siya maliligaw sa kanyang landas. Minsan may mga panahon sa buhay natin na akala natin nakikinig tayo sa Diyos. Yun pala hindi. Bakit? Ang tunay po kasing nakikinig ay ang buhay niya ay nagbabago. Ang tunay na nakikinig ay hindi lang basta nakinig, bagkus gumagawa ayon sa kanyang naririnig. Be doers of the word, not just hearers only. Iba po ang you hear it and you listen. Hear is napakinggan mo lang, no? Pero kung halimbawa you listen, nakikinig ka talaga. Yun po ang kaibahan ng dalawa. At minsan, hindi natin yan napapansin sa atin. Akala natin narinig natin ang Diyos. Akala natin nakikinig na tayo sa Kanya. Yun pala, narinig lang natin siya. And most often, umaalis tayo sa iglesia na hindi natin nararamdaman ng Kanyang presensya. Minsan, umaalis tayo sa mga gawain na hindi man lang natin nasumpungan at hindi man lang natin siya napakinggan. Church, this is my challenge. Are we willing to listen to God despite of the busy worlds that we have? Are we listening? That's the question. Be doers of the word. Alam nyo, mayroong mga taong nagsasabi na, if only God would talk to me, if He would just tell me what to do, I would do it. Kung maririnig ko lang sana ang Diyos. Minsan ganoon ang mga tao, di ba?
But actually, kinakausap na tayo ng Diyos eh. Sa kanyang mga salita, hindi lang natin ginagawa. Yun po ang tunay. Nandiyan na yung salita niya, pero hindi natin ginagawa. What I mean, simple. If you want to follow God, listen to the voice of God. Obey His will, and keep His promises in your heart. Of His glory in the light, of His glory and grace. Minsan pa po nagbabalik mga kapatid, ang inyong lingkod, ang inyong pong awitin na narinig is Turn Your Eyes ni Jadon Lavic sa kanyang album na Roots Run Deep. Nais ko pong magpatuloy sa ating pagtatalakay sa umagang ito. Sinabi ko po dito, God is already speaking once, yet twice, but people did not listen. Kinausap na po tayo ng Diyos once, twice, or even thrice, but we are not listening to Him. Job mentioned that during the night that our conscious mind is off. God is speaking in dreams and in visions in the night. Nakakalungkot na po isipin na inaantay pa ng Diyos na tayo matulog sa gabi bago siya makipag-usap sa atin. Bakit? Napaka-busy natin eh. Marami tayong naririnig na mga boses sa araw-araw. Pero hindi man lang natin sinikap na hanapin ang boses niya upang pakinggan. And I feel guilty with that. Napakaraming busis na dapat pakinggan. Busis mula sa TV, busis mula sa palengke, busis mula sa mga YouTube videos, no, mga busis mula sa Facebook na mga post. But how about God? He is speaking to us. I am speaking in behalf of God, telling to us, please open our heart and be aware that God wants to talk to us. But the question is, are we listening? Read your Bible. He is already speaking to you, but the question is, are we listening? It's not a question whether God is speaking or not, but the question is, whether are we listening or not? Hindi po question kung ang Diyos ay kinakausap tayo, kasi ang Diyos nagkipag-usap sa atin sa maraming panahon, but we are not listening. Ang question po ay tayo. Nakikinig ba tayo sa Kanya? Last point po, in God's works, we see His hand. In His word, we hear His heart. So what is my challenge? God is speaking. Are we listening? My challenge for you is to listen to God and open your heart today and have Him talk to you. Bigyan natin siya ng panahon. Turn off everything. Kausapin natin siya ng buong puso na walang pagdududa. Ibigay natin sa Kanya yung puso natin at sabihin natin, Lord, nandito ako, handang makinig kung ano man ang sasabihin mo. Magbasa tayo ng Biblia at handa natin buksan ang ating mga puso.